Mga brake system po itong mga pinakikita kong to na hindi mo inaasahan na mangyayari. Pag sa biyahe mo, hindi mo alam kung kailan siya masisira. Kaya ang mas maganda po, pag ganito, every pina-check up nyo at pinase-service ang mga brake system na ito dahil delikado po ito sa biyahe. Pag ito umabot sa iyo, parang yung sakuna at disgrasya nandiyan dyan po. Kaya ingat po at sana lagi nyong tandaan na itong safety first. Ito po yung halimbawa. Pag matulin po ang takbo natin, ayan, mabilis na mabilis tayo. Aksayado na sa gas. Tapos, pag preno mo po, hindi kakagat yung preno kahit apakan mo ng todo, lubog hanggang saig. Tapos, walang pressure na itutulak yung master papuntang piston sa brake caliper. Tapos, sa brake cylinder niya, wala rin tutulak. At ang mangyayari po nun, may tagas siya, walang pressure na makukuha, kaya ang mangyayari, hindi pipreno. Kaya ang gawin natin, huwag tayong mataranta, ano natin ng daan-daan sa low speed, ibababa natin yung gear niya hanggang makarating sa permera yung kanyang gear. Dahan-dahan po, isa-isa, kasi pag nasa low gear na yung piston, tutulong siyang babagal yung takbo ng makina. Tapos sabayan natin ng handbrake, dahan-dahan, wag pong bigla, baka umiskid yung sasakyan hanggang may parada natin sa tabi at may parada nating maayos sa tamang lugar. At papakita ko rin po kung paano gawin itong mga ito. Yung malangila rin kang gulot mo, din kang harap mo, walang manulo. Tutuloy ang kang buldit, kini. Iting master mo, primary. Kini. Itanggi atin na repair kit din. Kini kilob. Ngini, mababawas siya mo, alay manulo. Pero yung mubalo, ining master mo nga ini, ang paldakan me, lulwal kang buldit. O ning ining kaya kang hydrovac ini, baka vacuum niya. Watang pinildak me, itang luluwal kaya ni igo pa na. Igo pa na. Igo pa na kasi. Pero mamreno niya, masgan. Yan watang kaya kaluwatang kanita, lang nga kakit, paboren me, lulbugya, ile. Lulbug niya kanyan mababayan Mababayan Ay, hindi siya sulo. Wow. Kasi hindi siya sulo, kagigisa ng cam fluid. Hindi niya mo na kanyan Oh. Kasi hindi yung isulo mo, yagis ang ka-fluid. Itang sensor mo ngayon yung baso ngayon, hindi yan. Ngayon yabi makanyan niya. Aldukan na kanyan, yagisa na yun may kuha kay repair kit kita. Nakagagamit repair kit, lamay niya. Watang sinobra niya kaya kanta sapak yun, manasok yung kaya mo. Preno, ay manasok yung kaya kang nagano. Paluwal na kan maputi. Kung kang kinakaya kasi aldukaning ining vacuum mo gini, watang bilim Palob na kang makina kaya nung ka rin niya kaya. Hindi kaya kukuhay vacuum kang makina Watang revolution mo yan kanina tatugi kaya tang kaya man na kaya sok. Ay siwan niya. Tala niya kayong mekaniko kanyan. Ang sabihan ng mekaniko. Yung makina mo sila magkayang laro ibusni tayo tira ko lang ang gastos ka nito. Ang sintomas po ng hydrovac na yan ay ang tumitigas po yung preno at matigas na mahina, kasi po pag hindi umaandar yan, parang bato yung preno at saka hindi nagbibigay ng hangin, hindi nagbibigay ng vacuum, kaya tumitigas po siya. May linya po yan na papuntang intake manifold, yung pong hose na yan, yung sa vacuum niya, yung dyan po siya sumusuporta, dyan kumukuha ng hangin, kaya nagbibigay ng vacuum at lumalambot po yung preno. Yan po ang trabaho ng hydrovac. Ayun po, tatanggalin na natin itong kanyang master dahil nga nauubusan ng fluid dito sa wala namang puntagas sa mga gulong. Dito lang po siya ang posibleng sira, kasi po hindi mo makikita yan pag tumutulo sa puyat dahil nga nakatakip yung hydrovac at bawat sipa mo yung tumatagas dito sa
master na to, hinihigop ng hydrovac kaya wala kang nakikitang tagas. Ayan po yung luma na tanggal na natin. At ayan po yung pong ayan po yung ebidensya na tumatagas siya. Ngayon papalitan na po natin siya. Ito yung bagong master. Yan po tayo sasal. Dito na lang ha. Oo, sige, ilagay mo na. Ito po, kinakabit na natin yung bago. Kaso po. Ayan po, ikakabit na natin at may dalawang tornilyo po yan na nakaano sa hydrovac. D12 po yung size. At tapos yung kanyang copper tube dalawa, front and rear. Ngayon po ilalagyan na natin ng brake fluid para ma-bleed na po natin. Ang pagbi-bleed po nito, yan po kailangan na lagyan muna natin ng brake fluid. Tapos sa pag medyo napuno, wag masyadong punuin. Tapos yan po yung kanyang bawat isang copper tube na nakakonekta, i-bleed muna po natin dito sa kanyang copper tube. Yung front at saka rear yan po para maalis yung hangin. Pag na-bleed na po dyan at magkapondo na yung sa mga tubo. Lakas Awan ba? Ganyan po yung laro ng master papunta dito sa mga piston niya. Yung pressure at fluid pati doon brake cylinder. Okay. Ng fluid. Sandali. Herme. Mama. Herme. Papa. 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 Herme. Sige. Patulinin mo muna. Okay. Ano? Okay, huminto naman. Malakas. Po, tumagas na ubos yung brake fluid. Sakto-sakto tumatakbo siya. Hindi niya apat daw bigla lumubog yung ano niya, yung preno. Kaya ito po yun. Dito nga po lahat napunta yung fluid, naubusan ng fluid. Yan po. Po, dito yung brake cylinder niya, hindi ko na pinakikitang kinalas. Mamaya na lang po, mamaya ikakapit natin. Makikita nyo. Ayan po yung fluid oh. Ipitin po natin dito para hindi maubos yung fluid na nilagay natin. Para kontrolin niya, hindi na rin tayo mag-bleed. Para hindi na mag-bleed, kailangan isarado nyo yung flexipulos. Ito po yung brake cylinder. Papalitan natin bago. Ayan po yung dyan natin kinalas siya. At kakabit na po natin itong brake cylinder na bago. Ayan po siya. At i-test nyo po, i-check up para sigurado kayo yung butas. Yung paglagyan ng fittings niya at yung bleeder. Para po pag sinalpak nyo, sakto-sakto siya. Yan po ay ano na po natin. Ipasok natin yung fittings muna. Yung sa kanyang copper tube para maisentro natin dito sa butas ng brake cylinder. At ilalagay po natin yung dalawang tornilyo na ang size ay gis. Maiksi lang po itong mga tornilyo pong to. At ito pong lining, hindi na natin kinalas ng todo. Yung brake shoe, pwede naman pong ganyan lang ang gawin nyo para hindi na kumalat at umaba pa yung trabaho nyo. Ganyan lang po yung
pagkagawa ng kung nagpapalit kayo ng brake cylinder. Tapos alisin nyo lang po yung isang pakong lock, yung lock niya na may spring na maliit. Tapos i-release nyo lang po yung isang mukha ng brake lining at makukuha na po ninyo ang brake cylinder. Yan po. Tapos ngayon ikakabit na po natin, iikutan natin yung mga tornilyo, pati yung sa kanyang copper tube na doon po pumapasok yung fluid doon sa copper tube na yon. Yan po, inigpitan po natin. Tsaka siguraduhin nyo pong maigpit yung mga tornilyo at walang tagas, kasi po talagang delikado po kung ang preno ang magiging sira. Yung preno po kasi pag siyang na-damage, talagang buhay po yung kapalit niyan. Kaya dapat po pag gumagawa tayo ng preno, kailangan po i-double or triple check nyo, kasi po yan po ang importanteng nagdadala sa sasakyan. Yan po nakasalalay ang buhay ng tao. Kaya kailangan po ilagay po natin na maayos at talagang i-focus po natin yung ating isip para wala tayong makaligtaan dito sa pagkabit ng kanyang brake shoe at saka itong brake cylinder. Ayan po, pinipix na po natin itong brake shoe, isang brake shoe. Ilalagay na natin at lagyan natin, sentro natin yung kanyang adjustment at saka yung kanyang yan po, na sentro na po yung adjustment. Ilagay natin itong kanyang pin, pin na may lock yan po at spring, para mag-safety na po siya at maikabit na rin natin mga spring pag nailagay na natin yung lock na yan. Yan po, gagamit po tayo ng long nose para maikot natin at tawakan natin yung pin sa likod para hindi siya sasamang pagdiniin natin, hindi sasamang papuntang likod. Ayan po. Tapos i-twist lang po niyan at maglalak na siya. Dalawang lang po yan kung saan papasok yung pin, at tapos yung sa kabila pwedeng i-twist mo, maglalak siya ron at ilalagay na rin po yung spring sa ilalim. Pagkatapos po, ayan po, sa itaas po natin ilagay yung isa itaas, para pagkatapos niyan mailagay natin at sa ilalim naman. Yan, gumamit lang po kayo ng medyo payat na matibay na hindi na yuyuping yung pong ginagamit kong yan, talagang panglagay ko dito sa mga maliliit na butas ng preno, yung paglagyan ng spring para hindi matakpan yung butas kung saan mo sinusuot itong spring. Yan po, talagang ginawa ko yan para paglagay nga ng mga spring sa preno at saka sa brake shoe. At po ay kumuha po tayo ng panglinis. Yan po, patutuyin natin yung tumagas na brake fluid dyan para matuyo yung mga brake shoe at mga parts ng mga preno. Tapos ito pong haba lagyan din po natin para matuyo yung brake na tumagas dyan, yung brake fluid. Tapos liyahin po natin para lalo siyang kakapit at matutuyo siya bago natin ilagay itong brake drum. Bago ilagay po yan, kailangan i-adjust muna po yung adjustment sa loob at kailangan na tansyain yung pag nag-a-adjust po ng adjustment na yan, kailangan itansyain yung clearance ng lining at saka yung brake drum para hindi pag tumatakbo ka kasi baka manikit, hindi nalalakad yung
sasakyan. Kaya dapat korkulayin po yung adjustment niyan na sakto lang siyang umiikot at pag inigpitan mo, walang sumasabit at hindi siya naninikit. Yan po, try muna po natin na ikabit kung kailangan pa yung adjustment. Yan, kailangan pa po, konti pa po na adjust para kung inikot po gano'n na kahit na umikot siya ng inikot mong todo, kailangan 4 or 3 ikot bago siya uminto. Yun po, tamang-tama yung adjustment nun. Yan po, ina-adjust natin. Ginagamitan natin ng screw. Yan po. Yan, konti pang adjust. At makukuha rin po yung adjustment. Hindi tayo magmadali. Kailangan sure. But sa trabaho po kailangan i-sure natin, lalong-lalo na itong preno. Yan po. At tapos ilagay natin yung lock ng adjustment, yung rubber lock ay rubber seal para hindi pasukin ng tubig. At ilagay po natin yung tornilyo sa spindle at ang kanyang size ay 30 mm. Tapos gamitanan po natin ng impact muna. Tapos pag natampla na natin na mahigpit na yung pagkabira natin dito sa impact, tubuhin po natin uli at para sure na mahigpit itong tornilyo niya para iwas disgrasya at iwas pakjab. Ganyan po yung kung paano gawin itong pagpalit ng brake cylinder sa likod. Kaya kahit po ganyan yung trabaho yan na medyo masyalan na bagay po yung paggawa ng mga brake. Di bali po sa yung makina, pag yung makina siyang hindi tama, ihinto lang po yung makina. Pero po dito sa preno, dito po delikado po ito, talagang hindi lang ikaw madidisgrasya at kung makadisgrasya pa kayo